Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Ang video po natin ngayon ay ang homily ni Father J. Francis Plandes. Kaya naman guys, stay tuned! Noong panahong iyon, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinasabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinasabi nila, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya ngayong masasabi, bumaba ako mula sa langit? Kaya't sinabi ni Jesus, huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin maliban dalhin siya ng Ama nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natuto ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama, yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkain bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkain nagbibigay buhay at bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ito, at ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Siya po po ang lahat. Sinabi ni Jesus, ako ang pagkain nagbibigay buhay. Siya ang pagkain nagbibigay. Ako ang pagkain bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ito. At ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay aking laman. Siya yung tinapay. Di ba? Ang tinapay, kinakain nila yan, yung staple food nila, ito yung buhay. Tulad natin, Pilipino, ating kanin. Sabi nga, kanin is life. Kanin is life. So, Jesus is the bread of life. As in, kung walang bread, walang buhay. Parang sinabi, kung wala si Kristo sa buhay natin, if Jesus not in us, there is no life in us. Hindi tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Kung wala si Kristo. That's why, saan natin matagpuan si Kristo, ang tinapay na nagbibigay buhay, the bread of life, in the Eucharist. Dahil yung ino-offer natin ay maging kanyang katawan at kinakain natin. At ito ang magbibigay buhay. That's why kung tayo pala na wala ng kabuhay-buhay, may problema, wala ng kaganang-gana sa buhay, feeling wala ng direksyon, dahil iniwanan, oh. Pero si Lord ang magbibigay ng direksyon, magbibigay ng buhay. Kung napansin natin in the first reading, di ba? From the book of, paborito nyo to, from the book of, yung mga nagtutungit, yung Kings. Okay, so, from the book of Kings, di ba? Sinong propeta? Anong pangalan niya? Si Elias. Napapagod na rin si Elias. Sabi nga dito, parang gusto niyang sumuko pagkatapos ng maghapong paglalakad ay napo siya sa lilim ng isang puno ng rimata at nanalangin. Sabi pang, Panginoon, kunin na po ninyo ako. Panginoon, siya ay nagdadasal. He was praying for his death. Bakit pagod na. Sabi na itong trabaho na itong hirap, may problema sa pamilya, yung asawa, pasaway. Kaya Lord, pagod na ako Lord. Parang di ba? Si Elias, pagod na. Pero, anong sabi ng anghel? Habang umiyak si Elias, kung napagod, sa sobrang pagod, nakatulog. Di ba? Ganun tayo, sa sobrang pagod na, iyak-iyak, katulog. Ang anghel, ginising siya. Sinabi niya, kumain ka. Pinakain siya doon ng tinapay. Natulog ulit. Kumain ka.
ng tinapay. Parang iba nagsisimba, natutulog. Pagkatapos kumain. Kumain ka. Ang ibig sabihin dito, yung tinapay, yun ang Eucharistia. Pag napapagod pala tayo, lumapit at kay Lord. Diba? Itong imagine, sabi dito, sa tulong ng pagkain iyon, kumain si Elias, sa tulong ng pagkain iyon, naglalakbay siya ilang araw? 40 araw 40 days and 40 hanggang nights. sa Horeb ng bundok. Hindi na humihina. Dahil sa Eucharistia, ito ang nagbibigay lakas kay Elias. Kung manghina tayo, malapitan natin si Lord. No wonder Jesus said, "Come to me, those who are overburdened." Pag napapagod ka, come to me. And the Lord will give us strength. The Lord will give us energy. And that's the power of the Eucharist. But sometimes, hindi pinafeel, parang wala naman. Kasi wala naman nangyari, parang walang power. Dahil, gusto ni Lord, isurrender mo muna yung buhay mo. Para si Lord ang mag-take over sa buhay mo. That's why wala tayong power, kasi yung power natin sarili pa rin. Pag si Lord na ang maging sarili mo, mag-take over sa buhay mo, may power. Pero pag wala si Lord, maski nung trabaho mo, wala pa rin. Maski anong kuskus mo, marami ka ng pera, wala pa rin, kulang pa rin. Tama. Pag wala talaga, palaging kulang. Kuskus, kulang pa rin. May asawa na, kulang pa rin. So, yan ang ibig sabihin dito, na si Lord ang magbibigay tulad ni Elias. Just like Elias, no? That he ate the cake and continue the journey. That's the power. So, ang hamon sa atin, the challenge for us is to surrender ourselves to the Lord so that the Lord will take over our life. That's why remember that every time when we pray, especially every time we attend the Holy Mass, pag dumalo tayo ng misa, i-offer mo kay Lord. Sometimes, nag-mass na tayo, pero hindi mo wala. Nandiyan ka, inisip mo pa rin. Sana, report na, bago na, October, makamot mo talaga. Sana, hindi ko nakuha, kapag-rekontra ko lagi. Sometimes, inisip problema mo, sa pamilya, of course. But once harap natin si Lord, isipin natin ang kabutihan ng Diyos. Kasi the more inisip yung problema mo, talagang, parang kasi hindi ka nag-Lord, Lord, alam ko, mapait ka, Lord, ikaw yung kalakasan ko, Lord. Alam ni Lord, may problema tayo. Pero ikaw kaharap si Lord, nagtitiwala ka. Ibig sabihin, iniisip mo, si Lord palagi, hindi mo na yung sarili. Kasi the more iniisip ang sarili, the more tayo humihina, the more tayo nadidrain. But the more iniisip yung iba, the more iniisip si Lord, the more may lakas pa rin. Maski pagod na, tuloy pa rin. Di ba? Dahil hindi mo iniisip ang sarili. Pag makasarili ka, madali kang gi-give up. Pero kung Diyos ang sentro sa buhay natin, ang kapwa, ang pamilya ang sentro sa buhay natin, hindi ka gumi-give up. That's why si Lord hindi gumi-give up sa cross dahil palaging iniisip niya ang kalooban ng Ama. So ang Kristiyano, pag gusto nating may lakas, wag mong isipin ang sarili. That's why ang Eucharistia, ibig sabihin, Eucharistia, pag-alay ng buhay para may lakas. That's why as we receive Jesus, we follow Jesus to become Eucharistic people. Di ba? Jesus nag-alay, nagbigay ng buhay. So tayong tumanggap, si Kristo, nagbibigay buhay sa atin, it gives life to us, then that life is not only for us, that life must be shared. Hindi maging buhay yung tinanggap natin pag hindi ka nagbibigay buhay. Yung tinanggap natin communion, si Lord nagbibigay buhay sa atin, pero hindi yan maging buhay pag hindi ka magbigay buhay, hindi ka maglingkod. That's why ang misa, the Holy Mass does not end here. The Holy Mass will finish if we give life to our brothers and sisters. Pag nagbibigay buhay tayo sa kanila. Totoo, naging Eucharistic people tayo. Hindi yung lakas galing sa atin, kay Lord. Kung wala si Lord, talagang ang hirap. Pero ang lakas, Lord, lakas mo ito, gagamitin ko, Lord, sa paglilingkod mo. Yung lakas ito, Lord, gagamitin ko to, Lord, para magpatawan, Lord.
Maski nasaktan ako, Lord, I will forgive him, Lord. Maski marami akong narimit, Lord. Na-love-scam ako, Lord. Pero patawarin ko pa rin siya. Maski sinagawan ako ng amo, Lord, but I forgive him, Lord. Forgive him, Lord. Maski nasaktan ako sa pamilya, Lord, I forgive him. Because may lakas tayo. Ang lakas na tinanggap natin ngayon, gagamitin mo yan na magpatawad, gumawa ng kabutihan. That's why, sabi nga, di ba? At ang sino mang kumain ito, ang pagnagbibigay, ikabubuhay ng sanlibutan. Paano mabubuhay ang sanlibutan pag hindi tayo nagbibigay buhay? Dahil tayo ay katawan ni Kristo. Di ba sabi niya, tayo ay naging bahagi ng katawan ni Kristo. Siya yung ulo. So yung katawan ni Kristo, tayo pala ang magbibigay buhay. At ang nagbibigay, ikabubuhay ng sanlibutan. Tayo ang magbibigay buhay. Hindi natin sirain ang sanlibutan. So ang Kristiyano pala, ang tumanggap ng Eucharistia ay nagbibigay buhay. Kayo ba ay nagbibigay buhay? Hindi ba naninira? Hindi ba na magagaw ng asawa? Hindi ba na... Joke. Okay? So, ang nagbibigay, ang tumatanggap ng Eucharistia ay nagbibigay buhay. So, ang source, ang banal na misa, ito yung kalakasan natin. Magandang example, di ba? Si Elias, pagod na, yung kumain ng tinapay, ibig sabihin yung sa Eucharistia, siya ulit energized. Parang yung advertisement sa battery sa Pilipinas, yung energizer, keeps me going. Ano? Di ba? Parang energizer. Pag gano'n pala yung Eucharistia, pag we are handa tayo, isurrender ang buhay natin, pag tinanggap natin si Lord, ito yung buhay. Nasa kabila ng mga problema, mga uno sa buhay, tuloy pa rin. I have yung kaibigan ko, Chinese, Catholic din siya. Father, talaga I admire my Filipino worker. Talaga, I know, magkano lang binigay ko sa kanya. Naku, Father, may property, may ito. Pero feeling ko, mas masaya pa rin siya sa aking Father. Alam ko, sinishare niya sa akin, may problema siya sa asawa niya, sa pamilya. Pero parang mas masaya pa rin siya. And I think that is the power, no, of the Eucharist, the power of faith. Na sa kabila ng problema natin, we believe, kasama pa rin natin si Lord. Na si Lord talaga yung kalakasan natin. Diba? In the end, sabi nga, tulad ni Elias, journey lang tayo dito. Dumadaan lang tayo dito sa mundo. Although sa pagdadaan natin, nahihirapan tayo, pero one day, sabi nga, may reward. Dahil ang sabi ng Panginoon, siya ang nagbibigay buhay ng sanlibutan. Siya ang nagbibigay lakas sa atin. So sa ating banal na Eucharistia, Ilisolima, sana we encourage our brothers and sisters na magsimba rin. Kasi yung iba nawala ng buhay, nawala ng gana direction sa buhay, nawala ng gana ng buhay, dahil hindi na tinanggap si Kristo. Pagtanggapin natin si Kristo, ito ang ulit na magbibigay buhay, direksyon ng ating paglalakbay tungo sa kanyang kaharian. Amen. Amen.